Si Alberto ay masayang-masaya sa kanyang bagong lupain na nabili sa isang liblib na lugar. Ito ay isang kagubatan na kung saan ay wala kang makikitang kapitbahay sa iyong kapaligiran. Pinatayuan niya ito ng munting bahay, pinatayuan din niya ng mga bakod, nag-alaga din siya ng mga sari-saring hayop, tinaniman niya ito ng mga halaman. Ganitong ganito ang pinangarap noon ni Alberto. Ngayon, labis-labis ang kanyang kaligayahan dahil ito ay naisakatuparan niya na. Tuwing gabi ay mapayapang-mapayapa naman si Alberto sa kanyang pagtulog. Ni walang ingay ang maririnig sa kapaligiran. Ang tanging meron lang si Alberto sa kanyang bahay ay ang kanyang telebisyon. Ito yung nagsisilbing ingay sa buong niyang lupain. Ganun kasimple lang yung mga naging pamumuhay ni Alberto sa unang mga araw at gabi niya dito sa kanyang bagong rest house. Pag-aalaga sa kanyang mga alagang hayop, pagdidilig sa halaman, paglilinis sa kapaligiran tuwing umaga at hapon. At sa gabi naman ay aliw na aliw lang si Alberto sa panonood niya ng telebisyon. Ganun lang yung mga gawain niya sa araw at gabi. Sa mga unang gabi niya dito ay wala namang masyadong nangyari hanggang sa dumating ang isang pangyayari na hindi niya maintindihan. Isang umaga, 2:00 yun, naalipungatan si Alberto dahil may kumatok sa kanyang pintuan. Siya naman ay nagtaka, ang pagkakaalam niya ay walang tao sa kapaligiran ng lupain niya dahil wala naman siyang ni isang kapitbahay dito dahil itong lupain ay nabili niya ng solong-solo. Kaya siya ay nagtataka dahil wala naman siyang inaasahan na bisita. Dahan-dahan na lumapit si Alberto sa pintuan upang tignan kung sino yung kumakatok dito. Pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya dahil wala siyang nakitang tao. Luminga-linga siya sa paligid, lingon sa kaliwa, lingon sa kanan. Sinubukan niya ring pungtahan ang likurang bahagi ng kanyang bahay upang tignan kung may tao ba dito. Ngunit ni isang tao ay wala talaga siyang nakita. Tumingala din siya sa itaas na bahagi ng kanyang bahay. Nagbabaka sakali na baka may nakaakyat dito. Ngunit wala rin siyang nakita. Nagkipit balikat na lang si Alberto at nagpasyang pumasok na sa loob ng kanyang bahay. Nahiga siya sa kanyang kama at nagpasyang matulog na lang muli. At sa kanyang paghiga, siya ay nagulat dahil may kumatok na naman sa kanyang pintuan. Sa inis niya ay binuksan niya ito bigla. Binilisan niyang pagbukas dito upang maabutan kung sino ba talaga yung kumakatok sa kanyang pintuan. Pero sa pagbukas niya ay labis na pagtataka ang kanyang nadarama dahil wala na naman siyang nakitang tao sa paligid. Pero siya ay nagulat dahil napansin niyang may isang aso na ang nakaupo sa harapan ng kanyang tahanan. Pinagmasdan niya ang asong ito. Tinignan niyang mabuti. At napansin niyang hindi ito gumagalaw kahit sinasaway niya na ito at sinisigawan. Marahil ito yung lumilikha ng ingay sa kanyang pintuan at kumakatok dahil baka gusto nitong pumasok sa kanyang tahanan. Kaya sa inis ni Alberto ay kumuha siya ng mga maraming bato sa tabi ng bahay niya. At walang ano-ano'y pinagbabato ni Alberto ang naturang aso upang matakot ito at tuluyan ng umalis sa harapan ng kanyang tahanan. Pero ganun na lang ang kanyang pagkagulat dahil matapos ng lahat ng kanyang ginawa ay hindi pa rin umalis ang naturang aso sa pwesto nito. Kung ano ang forma nito nung una itong makita ni Alberto,
Matapos ng lahat ay ganun pa rin ito. Ni hindi man lang ito nagpakita ng senyales na ito ay nasaktan sa pagbabato ni Alberto sa kanya, na tila ba hindi ito naapektuhan. Sa mga oras na yun ay unti-unti nang gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Alberto. Tila ba unti-unti niyang napagtatanto na may kakaiba sa asong ito at hindi ito isang ordinaryong aso lang. Ngunit napag-isip-isip niya rin na hindi niya dapat ipairal ang pagkasindak dahil matagal niyang pinangarap na maipatayo ang rest house na ito at malaking halaga ang naipundar niya dito. Kaya kung anumang klaseng nilalang ang asong ito ay hindi niya mapapaalis ng basta-basta si Alberto sa kanyang rest house. Sa kabila ng takot na nadarama ay nakaisip muli ng isa pang paraan si Alberto upang mataboy niya ang aso ng tuluyan. Naisipan niyang kunin ang kanyang baril. Magpapaputok siya ng magpapaputok. Sa ganitong paraan, marahil ay matatakot na ang naturang aso at tatakbo na ito paalis. At ganun na nga ang ginawa ng naturang mama. Pinaputok niya ang kanyang baril ng unang beses pa lang upang tignan kung may magiging reaksyon ba yung naturang aso. Ngunit tila parang hindi ito natakot sa putok ng baril. Kaya makailang ulit na nagpaputok ng baril si Alberto. Ayaw naman niyang barilin ng direkta ang naturang aso dahil sa siya'y maawain sa mga hayop. At matapos ng lahat ng pagpapaputok na ginawa ni Alberto ay ganun pa rin ang naging resulta. Ni hindi man lang tumakbo palayo ang aso, nakatayo pa rin ito sa harapan ng bahay ni Alberto na tila ba tinititigan siya nito. Magkahalong takot at galit ang nadarama ng mama sa mga oras na yon dahil siya'y naguguluhan na sa mga nangyayaring kababalaghan. Ngunit isang ideya na lang ang kanyang naisip. Naisipan niyang kunin ang kanyang flashlight upang tignan ang itsura ng aso dahil sa mga oras na yon naisip ni Alberto na baka patay na yung asong yun kaya hindi ito gumagalaw mula kanina at nagkataon lang na doon ito binawian ng buhay sa harapan ng kanyang rest house. Makalipas ang ilang sandali ay dali-daling kinuha ni Alberto ang kanyang flashlight upang tignan ang aso. Ngunit sa pagtutok niya ng ilaw dito ay halos lumabas ang kaluluwa ni Alberto dahil sa matinding kilabot at sindak na kanyang nadarama matapos niyang makita ang itsura ng naturang aso. Ipagpapatuloy